Alam mo ba na minsan, kapag sobrang gusto mong makuha ang atensyon ng isang tao, mas lalo silang lumalayo? Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na meron kang pwedeng gawin para baliktarin ang laro? Isang sikretong ginagamit ng mga taong marunong sa psychology? Ito ang tinatawag na reverse psychology. At kapag tama ang paggamit mo nito, pwedeng-pwede kang maging dahilan kung bakit siya mismo ang ma-addict sa'yo. Kung gusto mong malaman kung paano, tapusin mo ang video na to kasi ibibigay ko sa'yo ang step-by-step kung paano gamitin ang reverse psychology para maging sobrang interesado siya sa'yo. Ngayon, balikan natin ang sitwasyon na madalas nangyayari. Gusto mo siya kaya todo effort ka. Lagi kang nandyan, lagi kang available. Lagi mong pinapakita na handa kang gawin lahat para lang mapansin ka niya. Pero, imbes na ma-attract siya, parang nawawala yung spark. Imbes na ma-addict siya sa'yo, parang lalo siyang nagiging malamig. Bakit kaya ganon? Simple lang. Kasi nararamdaman niya na ikaw yung habol ng habol. At tandaan mo to, kapag masyado kang obvious na ikaw yung naghahabol, nagiging imbalance ang dynamics. Ang love, attraction at curiosity, lahat yan nakabase sa tension. Kapag nawawala yung tension, nawawala rin yung excitement. Kaya kahit anong effort mo, kung mali ang approach, mas lalo ka lang niyang isinasantabi. Ito yung masakit pakinggan pero totoo. Kapag masyado kang nagpapakita ng interest, hindi ka na nagiging valuable sa paningin niya. Kasi isipin mo, bakit siya mag-e-effort kung alam niyang andyan ka na agad, 24/7, handa sa lahat? Parang ganito lang yan. Kung may pagkain na araw-araw nasa harap mo, hindi mo na siya gaanong pinapansin. Pero kapag biglang nawala, dun ka lang biglang magugutom at maghahanap. Ganon din sa attraction. Kapag masyado kang predictable, nawawala yung thrill. At dito pumapasok yung reverse psychology. Imbes na ipilit mo ang sarili mo, gagamitin mo ang opposite. Imbes na habulin mo siya, ipaparamdam mo na ikaw yung hindi naghahabol. Imbes na lagi kang available, ipapakita mo na may sarili ka ring mundo. At dito nagiging powerful ang laro, kasi sa utak ng tao, kung ano ang bawal o mahirap makuha, yun ang mas gustong makuha. So paano nga ba gamitin ang reverse psychology para siya mismo ang maging interesado at ma-addict sa'yo? Step 1, huwag maging sobrang obvious sa feelings mo. Ang attraction ay parang apoy. Kapag sobrang daming gasolina agad, masusunog siya kaagad at mawawala. Pero kapag tama lang ang supply, tuloy-tuloy ang init. Kaya ang sikreto, controlled attraction. Ipakita mo lang ng konti, pero huwag mong ibigay lahat. Step 2, ipakita mong may standards ka. Kapag sinabi mong, ikaw ang bahala, kahit anong gusto mo okay lang sa akin, akala mo sweet yon, pero sa totoo lang, nawawala yung respeto. Ang reverse psychology dito ay, imbes na ipakitang okay ka sa lahat, minsan iparamdam mo na hindi mo gusto yung isang bagay. O kaya, may boundaries ka. Step 3, gamitin ang push and pull. Ito yung technique na minsan lalapit ka, minsan lalayo ka. Minsan ipapakita mong interesado ka, tapos bigla kang magiging busy. Para siyang laro ng utak na nagiging exciting kasi hindi niya alam kung saan ka talaga lulugar. Step 4. Bigyan mo siya ng pagkakataong mag-effort. Ito yung pinaka-importanting hack. Huwag mong ibigay lahat ng effort. Bigyan mo siya ng chance na siya mismo yung mag-initiate, mag-message, o magpakita ng interest. Kasi kapag siya ang gumagawa nun, mas lalo siyang nai-invest emotionally sa'yo. Halimbawa, meron akong kakilala. Siya yung tipong laging nagpapadala ng good morning at good night text. Araw-araw, consistent, walang palya. Ano sa tingin mo ang nangyari? After 3 months, yung girl, hindi na excited sa texts niya. Ang naging sagot na lang, haha, o kaya thanks. So anong ginawa niya? Gumamit siya ng reverse psychology. Imbes na siya yung laging nauuna, minsan hindi siya nag-message. Pinakita niya na busy rin siya. Ang resulta? Yung girl mismo ang nagtanong, "Uy, bakit hindi ka nag-good morning ngayon?" Boom! Nakita mo? Yung girl na ang naghanap. Maraming tao ang nagtataka. Okay, gets ko na dapat hindi ako obvious, gets ko na dapat hindi ako masyadong available. Pero paano ko gagawin sa actual na conversation? Ano ang sasabihin ko? Paano ko siya hahawakan ng attention nang hindi ako lumalabas na needy? Yun ang struggle ng karamihan. Kasi madalas kapag gusto natin ng isang tao nagiging robotic tayo.
Lagi tayong nagre-reply ng mabilis, lagi tayong agree, lagi tayong available. Pero tandaan mo, yung pagiging predictable ang pinakamabilis na paraan para mawala yung attraction. Kapag predictable ka, nawawala ang thrill. Alam niya na lagi kang magte-text. Alam niya na kahit ano sabihin niya, go ka lang. Alam niya na kahit kailan, pwede kanyang tawagin at pupunta ka. Anong nangyayari? Nawawala yung curiosity, nawawala yung challenge. At tandaan mo, ang utak ng tao ay wired para gustuhin yung mahirap makuha. Kung madali ka, mawawala yung thrill. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking walang effort pero hinahabol ng babae. At may mga babaeng chill lang pero lalaking-lalaki ang nahuhulog. Kasi marunong silang magbigay ng konting resistance. At dito pumapasok yung advanced reverse psychology. Hack number 1, the delayed reply trick. Imbes na mag-reply agad, minsan patagalin mo ng kaunti. Hindi para magpa-hard to get lang, pero para ipakita na hindi lang siya ang nasa mundo mo. Kapag ginawa mo ito, siya mismo ang mag-iisip. Ano kayang ginagawa niya? Bakit hindi siya agad nag-reply? Psychology, curiosity plus tension, on attraction. Hack number 2, the half-agreement technique. Kapag may sinabi siyang opinyon, huwag ka laging sumang-ayon. Imbes na, tama ka, subukan mong sabihin, pwede, pero ang tingin ko kasi ganito eh. Ano ang nangyayari? Hindi ka nagiging boring. Nagiging stimulating ka sa conversation kaya mas na-challenge siyang makuha yung agreement mo. Hack number 3, compliment with a twist. Imbes na diretsong, ang ganda mo, subukan mong sabihin. Ang ganda mo kapag nakangiti ka, pero baka spoiled ka nung high school, no? Bakit effective? Kasi binibigyan mo siya ng mixed signals. Compliment plus teasing, kaya emotional roller coaster. At yan ang nagiging addictive. Hack number 4, controlled jealousy. Hindi ibig sabihin na mag-cheat ka o lalandi ka sa iba. Ang ibig sabihin nito ay subtly ipakita na hindi lang siya ang nakakapansin sa'yo. Example, kapag nagkukwento siya, pwede mong isingit. Oo nga may office mate din akong mahilig dyan. Nakakatawa nga siya kasi subtle lang. Hindi mo kailangan ipagyabang. Pero ito ang epekto. Mararamdaman niyang may konting competition. At kapag may competition, tumataas ang perceived value mo. Hack number 5, the withdrawal move. Ito yung pinakamalakas. Kapag nakikita mong sobrang attached siya sa attention mo, bigla kang magiging konting cold. Hindi completely, pero konti lang. Example, kapag sobrang sweet siya, sagutin mo ng haha, ang kulit mo. Tapos biglang palitan ng ibang topic. Ang epekto? Hindi niya alam kung saan siya lulugar. At ang utak niya, mas lalo kang hahabulin para makuha yung validation. May isa akong friend na babae, sobrang sanay sa atensyon ng mga lalaki. Lahat nag-aalok, lahat nagpapakita ng effort. Pero may isang lalaki na nakakuha ng loob niya. Alam mo kung ano ang ginawa ng lalaking yon? Reverse psychology. Kapag nag-message yung girl ng 4 paragraphs, sagot lang niya, haha, oo nga. Pero teka, busy ako ngayon. Kwento mo mamaya, ha? Guess what happened? Imbes na mainis, lalo siyang nahook. Kasi hindi siya sanay na may lalaking hindi agad nagre-reply ng sobra. Hindi siya sanay na may lalaking hindi todo agree. Kaya siya mismo ang mas naging invested. Yun ang power ng reverse psychology. Alam mo ba ang pinakamalupit na resulta ng reverse psychology? Hindi lang yung pansamantala siyang maghabol sa'yo. Hindi lang yung curious siya kung anong ginagawa mo. Kundi yung tipong hindi ka na niya kayang pakawalan. Marami kasing tao natututo nga ng tricks pero hindi marunong mag-maintain. O gumamit sila ng delayed reply, push and pull, o teasing. Pero after ilang linggo, nawawala yung spark. Bakit? Kasi ang attraction ay parang apoy. Kahit anong ganda ng simula, kung hindi marunong magpatuloy, mawawala rin. At ito ang madalas na problema. Akala nila sapat na yung pakipot at konting mystery. Pero ang totoo, kung gusto mong long-term, kailangan mong i-level up. Kailangan mong gawin siyang emotionally invested. At dito pumapasok ang ultimate formula. Isipin mo yung mga relasyon na mabilis nagsimula, tapos mabilis ding nawala. Nung una, todo kilig. Pero after ilang buwan, biglang naging malamig. Hindi dahil wala na talagang attraction, kundi dahil wala ng psychological hooks na nagpapaandar sa interest. Ito yung masakit. Kapag hindi ka marunong magpatuloy ng laro, kahit gaano ka ka-attractive sa simula, mawawala rin ang spark.
At yun ang ayaw mong mangyari. Gusto mong ikaw yung laging hinahanap. Ikaw yung laging iniisip. Ikaw yung hindi niya maiwasang balikan. Narito ang step-by-step long-term reverse psychology formula. Step 1. Mystery plus consistency. Mystery ang dahilan kung bakit siya curious. Consistency ang dahilan kung bakit siya comfortable. Huwag mong ibigay lahat ng kwento mo agad. Pero huwag ka ring sobrang unpredictable na hindi ka na mapagkakatiwalaan. Formula 70% consistent, 30% unpredictable. Enough para safe siya sa'yo pero excited pa rin. Step 2. Push plus pull sa long term. Hindi lang ito pang text, ito ay lifestyle. Minsan sobrang lambing mo, minsan casual lang. Minsan ikaw ang nag-initiate, minsan siya ang maghahanap sa'yo. Parang lumalapit, lumalayo. At dahil dito, hindi siya magsasawa. Step 3. Compliment plus challenge. Compliment para maramdaman niyang special siya. Challenge para hindi siya maging kampante. Example, ang ganda mo pag nakatawa ka pero feeling ko late ka na naman bukas sa work eh. Resulta, mixed emotions. Deeper emotional investment. Step 4. Give plus withdraw. Bigyan mo siya ng sweet moments. Pero wag mong gawing routine. Halimbawa, isang araw padalhan mo ng coffee. Tapos after nun, wala ka munang gesture for a while. Ano ang mangyayari? Maghahanap siya. Magtatanong siya bakit ngayon hindi na. At doon siya mas nagiging invested. Step 5. Emotional mirror. Isa sa pinaka-powerful na reverse psychology trick. I-mirror mo yung energy niya. Kapag cold siya, huwag kang maghabol. Magiging cold ka rin. Kapag sweet siya, mag-sweet ka rin. Epekto. Hindi niya alam kung paano ka basahin kaya siya ang mag-a-adjust sa'yo. Step 6. Value plus detachment. Ito ang pinakamahalaga. Dapat maramdaman niya na valuable ka. Na ikaw ay hindi basta-basta. Pero kasabay nito, dapat makita niyang hindi ka dependent sa kanya. Kapag ramdam niya na mahalaga ka pero hindi ka desperate, dun siya matatakot na mawala ka. At yun ang dahilan kung bakit hindi ka niya kayang i-let go. May kakilala akong guy na sobrang galing dito. Sa simula, ginamit niya yung basics. Delayed replies, konting teasing at pagiging mysterious. Pero nung nakuha na niya yung interest ng girl, hindi siya tumigil. Gumawa siya ng rhythm. Minsan super sweet siya, minsan parang busy, minsan nagbigay siya ng flowers, minsan wala, minsan siya ang nagyaya, minsan pinapaghintay niya yung girl. Resulta, yung babae mismo ang nagsabi, hindi ko maintindihan pero lagi kitang hinahanap. Kasi ito yung formula, hindi siya predictable pero consistent, hindi siya clingy pero caring, hindi siya perfect pero siya yung laging hinahanap-hanap. At ayun ang ultimate formula ng reverse psychology para hindi lang siya maging interesado sa'yo, kundi para hindi ka na niya kayang pakawalan. Mystery plus consistency. Push plus pull. Compliment plus challenge. Give plus withdraw. Emotional mirror. At syempre, value plus detachment. Kung nagustuhan mo itong buong series, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Kasi dito, hindi lang basta attraction ang tinuturo natin. Tinuturo natin kung paano ka magiging isang taong may sariling halaga. At dahil doon, ikaw yung hindi basta-basta nakakalimutan. Dahil tandaan mo, ang totoong sekreto ng pagiging irresistible, hindi yung hinahabol mo siya, kundi yung natutunan mong baliktarin ang laro.